Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa tumitinding hidwaan ng mga bansa sa issue ng West Philippine Sea, nagmungkahi si Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor o JV Ejercito na magkaroon ng diplomatikong resolusyon sa pagitan ng Pilipinas at China upang maiwasan ang kaguluhan. Anya, hindi naman kinakailangan humantong sa sagupaan, bagkus ay maging bukas sa pakikipagpulong upang magkaintindihan ang bawat partido. Ito ang tugon ng senador sa nasabing pangyayari sa Bajo de Masinloc kung saan ang mga mangingisda ay inatake ng Chinese vessels. Kaugnay ng petisyong inihain ng technology provider na Smartmatic laban sa Commission on Election o COMELEC, hinihinga ng panig ng Korte Suprema ang COMELEC ukol dito. Tunghayan ang buong ulat. Mayroong 10 araw ang COMELEC upang tumugon sa petisyon na temporary restraining order na inihain ng technology provider na Smartmatic sa Korte Suprema kamakailan. Ang petisyong ito ay bunsod ng pagkaka-disqualify nila sa bidding para sa pagbili ng mga bagong makina na gagamitin sa 2025 midterm election na siyang utos ng COMELEC. Upang tugunan ang isyong ito, pahayag ng Supreme Court na marapat lamang na sagutin ng komisyon ang petition for certiorari with extreme urgent application for the issuance of temporary restraining order ng Smartmatic. Bukod sa COMELEC, pinasasagot din ang grupo ni dating Department of Information and Communication Technology Undersecretary Eliseo Rio Jr. na may kaugnayan sa pagpepetisyong i-disqualify ang Smartmatic sa mga future bidding nito. Magugunitang noong nakaraang buwan, nagdesisyon ang NBank ng komisyon na huwag payagan ng Smartmatic na sumali sa bidding, makaraang mapatunayan na nakikipagsabuatan ang technology provider kay dating Chairperson Andres Bautista sa anomalyang kontrata. Samantala, hindi naman tumanggi ang COMELEC na magbigay ng pahayag. Bagkus ay siniguro ng komisyon na tatalima ito sa utos ng Korte Suprema na sumagot sa petisyon ng Smartmatic. Sa katunayan ay kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General para sa paghahanda ng mga argumento na ihahain sa Korte. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 11,729 na residente ang lumikas dahil sa pananalanta ni Bagyong Kabayan sa baybayin ng Mindanao. Wala pang ulat kung magkano ang halaga ng danyos nito. Matatandang maging ang mga pantalan ay nagsuspinde ng kanilang mga biyaheng pandagat dahil sa sama ng panahon. Bunga nito ang mga na-stranded na mga pasahero, gayon din ang pagsuspinde sa mga klase ng mga apektadong kapuluan ng Visayas at Mindanao. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOLE inirekomenda ang work from home na setup sa pagtaas ng kaso sa COVID-19. Kontrabandong nasa halagang 17 milyong piso kumpiskado ng BOC sa South Cotabato. BI, pinatalsik ang puganteng Koreanong sangkot sa pang-aabuso. LTO, patuloy na isinusulong ang RSIC na advokasya para sa kaligtasan sa daan. BOC, natimbog ang 2 smuggled luxury cars. K-pop girl group IVE, nakatakdang bumisita sa bansa sa 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.